Alam mo bang may espesyal na dahilan kung bakit ang Pasko sa Pilipinas ay mas kakaiba at mas damang-dama kaysa saan man sa mundo? Sa video na ito, malalaman mo kung bakit nagsisimula tayo magdiwang ng September at kung bakit napakapuso ng ating Pasko. Kung iniisip mo kung ano ang sikreto sa init at saya ng ating mga tradisyon, ito na ang pagkakataon mong malaman. Pero may isang bagay na sobrang espesyal na hindi mo inaasahan, kaya huwag kang bibitaw. Isa sa mga pinakanatatanging aspeto ng Pasko sa Pilipinas ay ang haba ng selebrasyon nito. Kapag sumapit ang Setyembre, naririnig na sa mga mall ang mga Christmas carols at nagsisimula ng maglagay ng mga parol sa bintana. Ang Bear Month sa Pilipinas ay hindi lamang panahon ng paghahanda, kundi panahon na rin ng pagbubuklod at pagbibigay pugay sa espiritu ng Pasko. Sa ibang bansa, ang Pasko ay madalas na ipinagdiriwang lamang sa loob ng ilang linggo. Pero sa Pilipinas, ito ay higit pa sa 4 na buwan ng kasiyahan. Bakit nga ba ganoon kahaba? Ang sagot ay nasa matibay na pananampalataya ng mga Pilipino at ang kanilang likas na pagiging mapagmahal. Ang Pasko ay hindi lamang isang tradisyon, kundi isang simbolo ng pag-asa at pagmamahalan sa kabila ng mga hamon sa buhay. Hindi maaaring pag-usapan ang Pasko ng mga Pilipino nang hindi nababanggit ang simbang gabi. Ang 9 na araw na misa bago ang Pasko ay bahagi ng panata ng bawat debotong Katoliko. Madaling araw pa lang, gising na ang mga Pilipino para dumalo sa misa, umaasang matutupad ang kanilang mga hiling kapag nakumpleto nila ang 9 na gabi ng simbang gabi. Sa bawat misa, mararamdaman mo ang init ng komunidad. Ang simbang gabi ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang pagkakataon upang magpasalamat at magdasal para sa mga biyaya ng buhay. Bukod dito, ang post-misa snacks tulad ng puto bumbong, bibingka, at salabat ay nagbibigay ng dagdag na sigla sa malamig na madaling araw. Para sa maraming Pilipino, ang simbang gabi ay simbolo ng pananampalataya, pag-asa, at pagkakaisa. Sa bawat kampana ng simbahan, tila sinasabing malapit na ang Pasko. Ang Noche Buena ang isa sa pinakahihintay na bahagi ng Pasko. Sa bisperas ng Pasko, ang bawat pamilya ay nagtitipon-tipon sa hapagkainan upang magdiwang. Ang lechon, hamon, queso de bola, at iba pang masasarap na putahe ay hindi nawawala sa mesa. Ngunit higit pa sa mga pagkain, ang Noche Buena ay isang simbolo ng pagkakaisa. Sa gitna ng tawanan at kwentuhan, naipapasa ng mga nakatatanda ang mga kwento ng nakaraan na siyang nagiging pundasyon ng mas malalim na koneksyon sa pamilya. Ito rin ang pagkakataon upang magpasalamat sa mga biyayang natanggap sa buong taon. Ang ganitong tradisyon ay naglalaman ng diwa ng Pasko sa Pilipinas, ang pagbibigayan, pagmamahalan at pagkakaroon ng isang masayang tahanan. Isa pang simbolo ng Pasko sa Pilipinas ay ang makukulay na parol na nakasabit sa mga bahay, paaralan at kalsada. Ang parol ay hindi lamang dekorasyon kundi isang paalala ng liwanag na dala ng bituin ng Bethlehem. Sa gitna ng dilim ng gabi, ang parol ang nagsisilbing gabay patungo sa liwanag ng Pasko. Bukod dito, ang iba't ibang dekorasyong pampasko, tulad ng belens, Christmas trees, at makukulay na ilaw ay nagbibigay ng kasiyahan sa bawat tahanan. Para sa mga Pilipino, ang pagdedekorasyon ay hindi lamang para sa sarili kundi para sa komunidad. Ang mga makukulay na ilaw sa bawat kalsada ay tila nagsasabing, maligayang Pasko. Ang Pasko ay panahon ng pagbibigayan. Sa Pilipinas, bahagi ng tradisyon ang pagbibigay ng pamasko, lalo na sa mga bata. Ang aginaldo, na maaaring pera o regalo, ay simbolo ng pagpapasalamat at pagmamahal. Para sa mga bata, ang pamamasko ay isa sa pinakamasayang bahagi ng Pasko. Mula sa pagmamano hanggang sa pagbibigay ng magandang bati, ang bawat bata ay umaasa sa kanilang aginaldo mula sa kanilang mga ninong at ninang. Hindi rin mawawala ang Christmas caroling, kung saan ang mga grupo ng bata at matatanda ay kumakanta ng mga kantang pampasko sa bawat bahay. Ang pagbibigay ng donasyon o barya sa mga carolers ay isang paraan upang maipakita ang espiritu ng pagbibigayan. Ang Pasko sa Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa pamilya. Ito rin ay panahon ng pagbibigay pansin sa kapwa. Ang community Christmas parties at outreach programs ay bahagi ng selebrasyon, kung saan ang bawat isa ay nagiging katuwang sa pagdadala ng saya sa mga nangangailangan. Sa mga lugar na nasalanta ng bagyo o sakuna, ang Pasko ay nagiging pagkakataon upang ipakita ang diwa ng bayanihan. Ang pagbibigay ng mga donasyon, pagkain, at damit ay patunay na ang Pasko sa Pilipinas ay tungkol sa pagbibigayan,
hindi lamang sa material na bagay kundi pati na rin sa oras at pagmamahal. Ang musika ay may espesyal na lugar sa puso ng mga Pilipino, lalo na tuwing Pasko. Ang mga kantang tulad ng Pasko na Sinta Ko, Ang Pasko ay Sumapit, at Kumukuti-Kutitap ay laging maririnig sa bawat sulok ng Pilipinas. Ang mga Christmas carol na ito ay nagbibigay ng saya at nostalgia sa mga Pilipino. Bukod dito, ang caroling ay isa pang tradisyon kung saan ang mga grupo ng bata, kabataan, at matatanda ay bumibisita sa bawat bahay upang kumanta ng mga awiting Pampasko. Ang simpleng pagbibigay ng barya o pagkain sa mga carolers ay isang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat at pagmamahal. Iba rin ang saya ng Pasko sa mga probinsya. Ang simpleng pamumuhay ng mga tao ay nagiging espesyal dahil sa sama-samang pagdiriwang. Ang mga tradisyon tulad ng panunuluyan, kung saan binibigyang buhay ang paglalakbay ni Maria at Jose bago ipanganak si Jesus, ay bahagi ng selebrasyon sa maraming probinsya. Ang fiesta-like na Pasko sa mga probinsya ay puno ng musika, sayawan at masasarap na pagkain. Sa mga baryo, ang pagkakapit-bisig ng komunidad ay kitang-kita at ang diwa ng Pasko ay damang-dama kahit sa pinakasimpleng paraan. Sa kabila ng kasayahan, ang Pasko sa Pilipinas ay hindi laging marangya. Sa panahon ng kalamidad, kahirapan o pandemya, nananatiling matatag ang diwa ng Pasko ng mga Pilipino. Sa gitna ng mga pagsubok, ang Pasko ay nagiging simbolo ng pag-asa at pagkakaisa. Ang simpleng pagdiriwang kasama ang pamilya, ang pagdalo sa misa, at ang pagbibigay sa kapwa ay patunay na ang tunay na diwa ng Pasko ay nasa puso, hindi sa material na bagay. Ang Pasko sa Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa mga tradisyon o kasayahan. Ito ay isang panahon upang magpasalamat, magbahagi at magdiwang ng pagmamahal. Sa bawat parol na nagliliwanag, sa bawat misa na pinupuno ng dasal, at sa bawat hapagkainan na puno ng saya, makikita ang diwa ng Pasko. Ang tunay na kahulugan ng Pasko ay ang pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang mga Pilipino ay patuloy na nagpapakita ng matibay na pananampalataya at walang hanggang pag-asa. Ang Pasko sa Pilipinas ay isang makulay na kwento ng tradisyon, pananampalataya at pagmamahalan. Sa bawat simbang gabi, Noche Buena, at pamamasko na ipapakita ng mga Pilipino ang kanilang natatanging pagkatao. Sa bawat ngiti at yakap, mararamdaman ang init ng Pasko kahit saan mang sulok ng mundo. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ng Pasko sa Pilipinas, huwag kalimutang mag-subscribe. Ibahagi rin sa amin ang inyong paboritong tradisyon tuwing Pasko. Salamat sa panonood at maligayang Pasko at maligayang bagong taon sa inyong lahat.